Ito yung itsura ng bodega namin bago namin pinarenovate. Sobrang daming gamit. Tinambak lang kasi yung mga gamit na laman before nitong lumang bodega bago siya gawing gazebo. Syempre, bago siya ma-renovate, kailangan alisin muna yung mga laman. Latag lang muna ng trapal dito sa may gazebo and dito muna pinato. Ang dami nga rin namin nakita na mga baby items tulad nitong lumang crib ni Kitty. Kaso syempre parang hindi na siya sanitary gamitin para sa bagong baby kasi nga na-stock na siya doon. Though, meron pang mga ibang items na katulad nitong mga small appliances na gumagana pa naman. And if I'm not mistaken, meron na rin mga nabenta si Daddy Christian. Tapos, eto naman yung mga ibang na-sort out na ng mga gamit. Nilagay na namin sa mga storage boxes. Aayusin na lang yung pagsalansan once na-renovate na itong bodega natin. Ito na nga pala lahat ng mga gamit once na ilabas na sila. Sobrang dami rin talaga. I think may mga naiwan pa kami na for sale aside dun sa mga talagang tinapon na lang kasi wala na talagang pag-asa. Siguro magpo-post na lang kami separately sa Blue App dun sa page namin. Anyway, so ito na nga yung itsura niya once na clear out na. O diba, nawala lang yung clutter. Parang umayos na siya agad tingnan, hindi pa siya nare-renovate. Grabe kasi yung tulo dito, lalo na kapag maulan. Ayan, sira-sira na talaga yung ceiling, kaya kailangan na siyang mapalitan. Dati nga rin pala tong dirty kitchen, kaya rin siya merong countertops and sink. Pero since sira-sira na rin talaga siya, aalisin na lang yan. By the way, dito sa mga part na to, nagpa-video na lang tayo kasi baka hikain si Buntis. Wow! Ito na nga pala yung itsura niya once na baklas na yung sa may ceiling na sira-sira. Tapos, ayun, sinementohan na nila kuya para mas ma-flatten and mas maayos tignan. After nun, pinapaint na nga rin pala natin yung buong room and nagpalagay na rin kami ng mga lights. Tapos, ito na yung kinalabasan. Initially, balak namin sanang gawin siyang parang pantry or stock room ng mga supplies namin. Katulad ng mga stocks na pinadala ng mga brands para kay baby. Kaso, konti lang din naman siya. I mean, hindi mo rin naman mapupuno yung ganitong room. And marami pa rin naman kami mga boxes na naiwan. Kaya sabi namin, sige, separate na lang talaga para hindi maghalo rin sa gamit ni baby. Aside nga pala sa bodega, pinapaint na rin namin itong plant box. Kasi for the longest time, ganyan lang siya naiwan. Yung parang semento lang siya na color gray. Actually, nung time nga na pumunta sila, uunahin na dapat ito. Kaso, nasabay sa bagyo, sunod-sunod ang lakas ng ulan. So, hindi talaga nila mapinturahan. Pero after nila ma-renovate yung stock room, bedroom naman namin, last na nilang ginawa is itong plant box. And ito na nga yung final na kinalabasan once na paint na yung mismong wall and yung plant box. Initially, white talaga siya sana, kaso na-realize namin na parang dumihin yung white, lalo na yan na nasa outdoor. Pero yun, na-realize namin na kapag dark gray, dumihin din pala kasi namumuti naman. Wow! Ito yung itsura ng gazebo namin nung meron pa kaming renovation dito sa house. So, dyan muna namin tinambak lahat. Ito naman yung sa living room kasi nga bedroom and bodega yung ginagawa. So, dito muna kami nagstay. Ito na yung itsura niya after nung natanggal namin lahat ng clutter. And inayos din kasi namin dahil meron kaming paparating na mga visitors. Pupunta kasi sa bahay yung best friend ni Kitty sa school. Tapos, sakto rin naman na napadaan sila Ariana and Rosha after a few days. So, sulit yung setup natin dito sa living room. And then later, yung gazebo naman na play area ang aayusin natin. By the way, can you guess ano yung sinasayaw nila dito? Anyway, nag-order nga pala ako ng siso and in fairness, nagsisi ako. Not because medyo maliit na siya, pero dahil bakit hindi ako umorder noon pa ng ganitong siso. Ngayon kasi na magiging dalawa na silang bata dito sa house, parang masulit na itong siso. So ayan, habang sila Ate Lalin and Kitty busy doon sa may likod, ito inaayos ko na yung mga toys doon sa kitchen natin. Naririnig nyo ba si Kitty sa background? Apakadaldal. Bago ko nga pala yan pinunasan, ninisprayan ko siya nung parang surface or toy cleaner. Baka kasi kapag nilublob sa water magka-mold since wooden toys nga sila. May bagong table and chair nga rin pala si Kitty and ang gusto ko sa kanya, pwedeng flat na table and then nababaliktad siya na pwedeng lagyan ng mga Legos. Yung babang layer pwede nyong gawing storage nitong mga blocks. And in fairness naman ha, nung nilaro pala to ni Kitty, ang tagal
tagal niyang naglaro. Siguro parang lagpas 1 oras yata siyang tumambay dito. Isa pa sa gusto ko dito is meron siyang container or parang basket dun sa mga edges ng table. So, pwede siyang paglagyan ng mga toys. Meron na rin pala siyang kasamang extender. So, kung toddlers pa lang, yung mga kids ninyo, pwedeng mas mababa yung table. Tapos, idadagdag nyo na lang yung extender pag medyo malaki na sila. Kasama rin nga pala dito sa table yung 2 chair. So, lahat-lahat yan, isang set na yan. May smaller size nga rin pala nito, pang isang bata lang. Pero syempre, dahil nga magiging 2 na sila soon, yung pinakamalaki na yung binili ko. 500 plus nga pala yung maliit na version and nabili ko ata tong malaking set ng around 1-2. So, super sulit na. Anyway, right after namin ma-fix yung kitchen at saka itong bagong table, yung ball pit naman, yung sinet up namin. Actually, may story nga to. Pag kaming dalawa ni Daddy Chan ang nagkakabit, hindi talaga namin makuha yung proper assembly. Si Ate Lalin ata ang tunay na amo na itong ball pit na to eh. Wow! Kaya right after nung playdate, hindi na lang namin siya binaklas and nilipat na lang namin siya sa living room. So again, ito yung itsura nung gazebo namin nung umpisa before tayo mag-set up for playdate, and ito naman yung after. Pinakabagong addition dito sa play area natin is yung seesaw, tapos yung table and chair. Ayun nga lamang, yung ball pit parang malapit nang bumigay, pero okay na rin, nasulit na rin naman natin. May bagong open ngayon na Interactive Science Museum din. Ito na raw ang biggest ngayon dito sa Metro Manila. Kaya kung naghahanap kayo ng mapupuntahan ng family nyo na educational, perfecto. Kasama nga pala namin pumunta sa Minds Park sila Doki, Papa A, Ariana, and Rosha. So pagkapasok, may konting briefing lang and para kayong nasa classroom. Yung unang room na papasukan ninyo is mostly mga pang physics na activities. So na-explore ng mga kids yung electricity and then yung light and shadows. Ito namang nakikita nyo ngayon, sounds, yung pinaka-vibration. May games rin, parang katulad nung sa Pangperia. This one, isa sa mga favorite ko. Actually, hindi ako nakasama since bedrest ako. So, nakikinood lang ako sa mga clips and natuwa ako dito kasi nagsastatic siya. Kung mapapansin nyo, yung hair ni Kitty tumataas rin. Because it's static electricity. Kung pupunta nga pala kayo dito, make sure na comfy yung shoes nyo kasi 9,000 square meters daw to. So medyo mahab-habang lakaran talaga siya. Although, hindi mo siya mapapansin and hindi kayo maiinip kasi nga super dami na makikita and magagawa. So ito naman, puro 3D printed na stuff na pwede nyo rin namang i-touch. Meron ding mga optical illusions. Ayan si Kitty, amazed na amazed. Actually, kahit hindi bata, ma-amaze din talaga sa place na to. Anyway, yung next na room naman is I think biology na to or zoology. Ang cool nga, pwede kayong sumilip sa microscope tapos dito nyo rin pala makikita yung life cycle ng mga insects and mga plants. Meron din silang room for geology. So iyan, may mga collections ng mga glowing crystals and mga rocks. May part nga rin dito na merong mga sand na pwede nilang i-brush or i-scoop. Sabi ko kay Daddy Chan, pwede pala si Kitty mag-practice sa house since may cat kami and litter box. Wow! Aside dun sa mga activities, meron din pala silang pinrepair na mga parang experiment. So dito, tinetesting nila yung magic sand. Basically, hydrophobic sand siya na kahit haluin mo pa sa water, hindi siya magko-combine. And kapag pinor mo yung water, ayan, dry pa rin yung sand. Amazing, no? Dito naman, nag-explore sila ng mga colors. Basically, nag-combine sila ng mga primary colors. Ang galing nga rin kasi automatic may pang-stir yung baso. Yung next na room naman is robotics or sa technology. Actually, meron akong naskipan na isang area. Hindi ko kasi sure, baka ma-flag. Pero basically, anatomy yung area na yon. So, surprise na lang. Dito nga pala sa may robotics, pwede nyo makontrol itong robot na dinosaur. Yung last na area naman, honestly, hindi ko alam kung anong tawag sa area na to. Pero ito yung pinaka-interactive na parang more on panglaro talaga. Personally, tingin ko much better kung older na yung mga kids pag pupunta dito. Yung tipong nagsuschool na para mas ma-appreciate niya rin yung place. So kayo ba, ano yung pinaka-favorite nyong area dito? Comment down below!